Oy mga Air Force ng 14 countries mga kapatid, 14 na bansa. Yung mga Air Force nila nagsama-sama sa Nueva Ecija mga tol. Ganito katindi, ganito kalakas mga tol. Kaya sino mang bansa ang gustong pumalag, sino mang bansa ang gustong lumaban. Ang dami ninyong makakatunggali. Ito ang ating papanoorin mga kapatid, kaya wag na natin patagalin to mula kay John Reps. Yan, subscribe na kayo sa kanyang YouTube channel mga tol. Wag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Unmanned drone, no? Breaking news, dahil sa pagdami ng Chinese militia vessels sa West Philippine Sea ay ginagamit na ngayon ng Philippine Air Force ang kanilang mga UAV upang bantayan ang teritoryo ng bansa. Alamin ang buong detalye mamaya. At mga Air Force ng iba't ibang mga bansa nagsanay sa Nueva Ecija ng LCLC. Kaya para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti dahil mabilis lang ito. Actually, yung mga pagsasanay na ganyan, wala naman talaga as in kinalaman yan. Direkta no, sa nagaganap na mga tensyon dito sa West Philippine Sea, no? Sa ano natin, sa pinag-aagawang teritoryo. Pero kung makikita nila no, na napakaraming bansa ang nagiging malapit sa atin, nakakakuha tayo ng simpatsya lalo dahil sa mga pinaggagawa nilang kalokohan, yung mga pambubulas nila sa Pilipinas. Kaya ito, tuloy-tuloy, sunod-sunod yung natin, military exercises natin para din malaman nila no, na hindi basta-basta o hindi mahina ang Pilipinas. Hindi to yung tipong tulog lang sa pansitan. No? Trained ang mga sundalo natin na talagang malalakas ang loob at matatapang din. Dahil sa nangyaring insidente at sa patuloy na pagdami ng Chinese militia vessel sa West Philippine Sea, ay madalas na ang paglipad ng Hermes 900 ng Philippine Air Force sa pinagtatalunang teritoryo. Ang Hermes 900 ay isang UAV o Unmanned Air Vehicle o mas kilala sa tawag na drone. Ang mga ganitong assets ay hindi prioridad ng ating gobyerno noon. Pero dahil sa nangyaring Marawi Siege, doon lang naisipan ng ating gobyerno na napaka-importante pala nito para manmanan ang galaw ng kalaban. Kaya naman si dating Pangulong Duterte at Department of National Defense ay kumuha ng 3 Hermes 900 sa Israel. At dahil sa deal, ay binigyan ng Israel ang Pilipinas ng isang libreng Hermes 450 para sa 3 kinuha ng Pilipinas. Wow! Ang Hermes 900 ay may 450 kilograms payload, long range, all-weather at may 36 hours flight endurance. At marami pang kakayahan ang UAV na ito tulad ng pagkuha ng mga video at litrato kahit malayo ng malinaw at hindi nadiditik o namamalaya ng kalaban. Wow! So itong clip na mapapanood nyo ngayon ay mula kay Sir Chino Gaston ng JME News. Biruin mo no, yung mga nakaraang administrasyon hindi iniisip, hindi prioridad to. Pero dahil nga nangyari dun sa Marawi, naisip ni President Duterte, teka, kailangan to, no? Kaya tayo nagkaroon ng ganito mga tol. Ay, naku, talaga napabayaan ng ating sandatahan. Malaking tulong ang UAV na ito sa pagpapatrolya sa mga border o isla ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea kung saan ang mga isla ay gustong sakupin ng China. At sa ibang balita naman, ang Philippine Air Force, United States Air Force, Japan Air Self-Defense Force, Royal Malaysian Air Force at Tindara Indonesia Angkatan ay nagpalitan ng pinakamahusay na kasanayan sa low-cost low-altitude o LCLA airdrop sa Santa Rosa, Nueva Ecija kahapon, August 15. Ang aktibidad na ito ay isa sa mga flying training exercise ng Pacific Airlift Rally 2023 na naglalayong palawakin ang kakayahan ng mga kalahok sa paghahatid ng mga bundle cargo para sa humanitarian aid at disaster relief operation. Pataasin ang interoperability ng mga kalahok na air forces at pagbutihin ang logistic capabilities.
At dahil din sa mga kasanayang ganito, no, mas lalong nagiging mabisa yung ating mga kasundaluhan sa pag-response every time na may kalamidad, 'di ba? Mas nagiging mas nagiging maayos yung kanilang sistema, kung paano sila re-rescue, 'di ba? Mas nagiging kapaki-pakinabang. Ayan tinitrain sila kung kailan, kung yung tamang timing, pag maghuhulog sila ng mga ganon. Halimbawa, sabihin natin mga goods yan, di ba? Sinasanay sila kung ano yung tamang timing para tamang target din yung babagsakan nung nung ihuhulog nila kung ano man yung laman nun. Siguro goods, medical equipment, mga ganong mga bagay, no? Ang LCLA ay nagsisilbing isang pagkakataon para sa Philippine Air Force at iba pang mga bansa na kasamang magbabahagi ng kaalaman at kadalubhasaan sa mga kritikal na pamamaraan ng airdrop. Ang pagpapalitan ng pinakamahusay na gawain ay makakatulong sa contingent air forces na mapabuti ang kanilang mga kakayahan at maging mas handa sa pagtugon sa mga natural na sakuna at iba pang makataong emerhensya. Para sa Philippine Air Force, ang kakayahan ng LCLA na ito ay magbibigay daan sa ating mga airlifter na mapabilis ang paghatid ng resupply sa ground operating troops at magbibigay ng mga relief goods sa mga lugar na mahirap puntahan pagkatapos ng pananalasa ng mga kalamidad sa bansa. Yan. Kasi syempre pag may dumarating yung mga kalamidad, di ba? Minsan sarado daan, sira yung kalsada. So hindi sila mapupuntahan on the ground. Kaya kailangan ng mga helicopter, kailangan ng mga ganito para makapaghatid sila ng mga supply nila. At hindi lang sa mga panahon ng kalamidad, no? Halimbawa may mapapalaban din yung mga mga tropa nila. Makakapaghatid sila ng supply sa pamamagitan ng mga ganong training. Kasi kung hindi nila alam kung ano yung tamang distansya, tamang timing, paghuhulog nun, baka sa kalaban pa bumagsak yung nila yung ihuhulog nilang supply di ba? So magaling yung mga ganitong klaseng pagsasanay. Maging updated sa pinakabagong balita tungkol sa mga aktibidad ng puwersang militar ng bansa at sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pag-click ng like at subscribe sa ibaba. Yan subscribe na mga kapatid kay John Reps para maging updated tayo palagi sa kung ano man yung mga kaganapan sa ating mga kasundaluhan. Kasi kailangan aware tayo dyan mga tol Hindi pwede basta-basta ang alam lang natin yung mga TikTok lang. Dapat aware tayo sa nangyayari kung ano ba ang kakayanan ng bansa natin at saka kung ano ba yung nangyayaring tensyon, problema dito sa West Philippine Sea. Kaya yan, subscribe ka kay John Reps mga kapatid. No? So maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.